Dominant Protector. Credit to the author. 2,471-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi masama. Si Terence, natural, ay hindi umamin na hindi siya isang refiner. Mukhang tama ang ginawa niya. Ang bagay na ito ay talagang natatakot sa pagpipino ng apoy, at ito ay hindi lamang isang normal na takot. Ang mahinahon nitong boses ay napuno na ngayon ng takot. Ang mga salita ni Terence ay nagpatahimik sa lalaki. Maya-maya, sabi niya, kahit alchemist ka, nasa teritoryo ko ka. Kung walang pahintulot ko, hindi mo siya maaalis. Maging ang iba mong kasama ay mawawala rito at mamamatay. Anong ibig mong sabihin dyan? Mahinahong tanong ni Terence. Sa katunayan, tuwang-tuwa si Terence. Alam niya na ang Moldite na ito ay nagsisimula ng sumuko. Hindi ito umatake o nagsabi ng kahit anong kalabisan, sinasabi lamang na kahit ang isang alchemist ay hindi makalabas sa teritoryo nito. Simple lang. I'll let you go, but she must come with me. Hindi sinabi ng bagay kung sino siya, ngunit alam ni Terence na siya si Melissa. Hehe, imposible naman. Hindi man lang siya binigyan ni Terence ng pagkakataon na makipagtawaran at tinanggihan kaagad. Then you guys can stay here until you die. Aalis na ako. Sandaling nag-alinlangan ang makamulto bago sinabi. Sa tingin mo makakaalis ka? Kung gusto mo ng buhay at kamatayan na pakikibaka, wala akong pakialam. Muli, si Terence ay nag-conjure ng bola ng apoy sa kanyang kamay. Sa panahon ng pag-uusap at katahimikan, ginamit na niya ang sining ng Dragon Mastery para mabawi ang enerhiya na ginamit niya para i-compress ang energy bomb. Limitado ang iyong pisikal na lakas. Hindi ako naniniwala na maaari mong patuloy na habulin ako upang palabasan ang apoy ng tableta. Ang makamulto na bagay ay malinaw na hindi hanggal. Walang pakialam na sinabi nito, kanina, naglabas ka ng ilang uri ng martial skill at naubos ang maraming pisikal na lakas at totoong chi mo, tama ba? Hindi dapat marami ang natitira ngayon. Ganun ba? Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Terence nang ilabas niya ang kanyang purong chi. Imposible ito. Sa maikling panahon, nabawi mo na talaga ang 70-80% ng physical strength mo at true chi. How is this possible? Hindi. Napasigaw ang makamulto sa pagkabigla. Bagamat isa itong cultivation paradise, ang tunay na chi dito ay payat ng payat. Kahit narito ka, imposibleng gumaling ka ng ganoon kabilis. Imposible ito, talagang imposible. Pwede man o hindi, hindi yun ang sinasabi mo. It's the truth. Bahagyang ngumiti si Terence, ang bilis kong makabawi ng lakas at totoong chi ay ganito lang kabilis, kaya kung magpapatuloy ito, mahirap sabihin kung mamamatay ka o mamamatay ako. Natahimik muli ang makamulto, maliwanag na sumasang-ayon sa mga salita ni Terence. Kung hindi, hindi ito mangyayari. Ngayon, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ulit ni Terence. Fine. Ang bagay ay halatang ayaw makipag-usap kay Terence sa tonong iyon. Pumayag itong kausapin si Terence, ngunit idinagdag pa rin nito, kung hindi ako nag-e-exist sa anyo ng primordial spirit, isa ka lang Earth-class mid-phase peak alchemist, hindi mo man lang karapat-dapat na dalhin ang sapatos ko. Walang, kung. Hindi nagalit si Terence. Nagkibit-balikat lang siya, kung hindi lang ako alchemist, hindi ko hahayaang kausapin mo ako ng pantay-pantay. Tama. Walang, kung. Natigilan saglit ang makamulto bago sinabing, hari ang nanalo, ito ay isang prinsipyo na hindi nagbago mula noong sinaunang panahon. Noon, kung hindi ko. Kalimutan na, huwag na nating pag-usapan ito. Tama ka, may karapatan kang kausapin ang kasalukuyang ako. Sige, sabihin mo sa amin. Lalaban ka ba hanggang kamatayan o bibitawan mo kami? Tanong ni Terence. Imposible para sa akin na pabayaan kang umalis. Ang malagim na bagay ay tiyak na sinabi, naghintay ako ng napakaraming taon, at sa wakas ay dumating na ang pagkakataong ito. Wala na akong oras, paunti-unti ang spiritual energy dito. Hindi na ako makapaghintay pa, o ang aking kaluluwa ay unti-unting mawawala. Primordial Spirit.
Ito ang pangalawang beses na narinig ni Terence ang pangalang ito mula sa bagay na ito. Ang bagay kaya na ito ay ang kaluluwa ng isang napakalakas na practitioner mula noong sinaunang panahon. Nabasa ni Terence sa ilang chismis na ang mga practitioner ay magagarantiya na ang kanilang essence spirit ay hindi masisira kapag sila ay namatay, at na maaari nilang isang araw na muling itayo ang kanilang katawan o kunin ang isa pang katawan, ngunit walang patunay nito. Sa mundo ng pagsasanay, ang pinakamataas na antas ng Masters ay Sky Class. Wala pang nakita si Terence na higit pa doon, at kahit na ang Althea Girl ay maaaring hindi alam ang tungkol dito. Kaya hindi talaga sineseryoso ni Terence ang kakaibang balita. Ngunit ngayong narinig na niya ang Moldite na binanggit, bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Ikaw ay isang primordial spirit? Tanong ni Terence. Alam mo ba ang primordial spirit? Natigilan ang multo. Narinig ko na ang ilang mga high-level cultivator ay maaaring matiyak na ang kanilang primordial spirit ay hindi masisira kapag sila ay namatay. Isang araw, maaari nilang i-reconstruct ang kanilang katawan o kunin ang katawan ng isang tao. Totoo ba iyon? Sabi ni Terence, isiniwalat ang lahat ng nalalaman niya. More or less. Hindi naman itinanggi ng makamulto. Gusto mong kunin ang katawan ko. Nagbago ang mukha ni Terence habang nakatingin kay Melissa, isang nakakatakot na posibilidad ang biglang pumasok sa isip niya. The damn thing was speechless, masyado kang nag-iisip. Huwag na nating pag-usapan ang katotohanang hindi siya cultivator at isa lang siyang mortal. Kahit na gusto kong angkinin ng isang tao, ikaw ang pipiliin ko at hindi siya. Higit pa rito, ang pag-aari ay isang panlilinlang ng sekta ng demonyo. Gusto ko lang pangalagaan ang primordial spirit ko para mabuo ko ulit ang katawan ko balang araw. I see. Terence sighed in relief, kung gayon bakit mo siya hinahanap? Nakakita ako ng espesyal na aura sa kanya. Sabi ng multo, sa aura na ito, mapapabilis ko ang aking cultivation. Ang espiritual na chi dito ay napakanipis na, at ang bilis ng aking paglilinang ay malayo pa sa sapat upang mapunan ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng aking primordial spirit. Sa madaling salita, kinakain ko lang ang dati kong kapital. Kung magpapatuloy ito, ang aking primordial na espiritu ay magiging hindi matatag at ang aking kaluluwa ay magkakalat. Nagbago ang mukha ni Terence, hindi niya akalain na magiging ganito katalas ang intuition ng bagay na ito para malaman ang lihim ni Melissa. Naisip ni Terence na ang sikretong ito ay hindi madaling matuklasan ng ibang mga practitioner. Kung tutuusin, hindi lang si Terence ang practitioner sa paligid ng Melissa, may iba pang practitioner sa paligid, ngunit wala pa sa kanila ang nakapansin nito. Bahagyang nagdilim ang mukha ni Terence nang malaman ng Moldite na ito. Oh! Mukhang natuklasan mo rin ang sikretong ito. Nakita ng makamulto ang ekspresyon ni Terence at alam niya na malamang alam ni Terence ang tungkol dito. Tama, nabawi mo agad ang iyong lakas at totoong chi dahil hiniram mo ang kakaibang halimuyak na ito. 2,472. Walang sinabi si Terence, hindi umamin o itinanggi. Hindi tama iyan. Kahit na may ganoong bango, hindi ka makakabawi ng ganoon kabila sa isang lugar kung saan ang espiritual na chi ay napakanipis. Hindi, ito ay tiyak na hindi tama. Itinanggi ng Moldite na iyon ang naunang paghatol nito. Don't think about all this nonsense. Sabihin mo muna, pakakawalan mo ba siya o hindi? Tanong ni Terence. Pakawalan mo siya. Pagkasabi ng dalawang salitang ito, biglang tumigil sa pagsasalita ang makamulto. Anong ibig mong sabihin dyan? Kumunat ang noo ni Terence sa katahimikan. Let me ask you something. Biglang sabi ng nakakakilabot. Ano? Tanong ni Terence. It's nothing. Never mind. Tumigil sa pagtatanong ang Moldite na iyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Terence, nalilito. Pwede kitang bitawan, pero kailangan mong pumayag sa isang kondisyon. Biglang sinabi ng Moldite na iyon ang mga kondisyon nito. Bakit ako papayag sa mga kondisyon mo? Tanong ni Terence. Tulad ng sinabi mo, kahit na gusto mong lumaban hanggang kamatayan, hindi mo ako mapapatay sa maikling panahon, at hindi kita mapapatay. Bagamat maaari mong patuloy na mabawi ang iyong lakas at tunay na chi, kakailanganin mo ng ilang oras upang patayin ako.
Mabagal na sinabi ng demonyo, bagamat natatakot ako sa apoy mong alchemy, na uubusin ang enerhiya ng aking primordial spirit, hindi mo ako mapapatay sa maikling panahon. Sa anumang kaso, mayroon pa akong ilang dekada para mabuhay at mamatay. Hindi magkakaroon ng pagbabago ang ilang taon. Kung hindi ka pumayag sa aking mga kondisyon, lalaban tayo hanggang kamatayan. Naniniwala ako na mababawi mo ang iyong lakas at totoong chi, ngunit ang iyong mga kaibigan at itong nasa harap mo ay hindi mabubuhay ng matagal kung hindi sila kakain. Sa oras na manalo ka, kailangan mong umalis mag-isa, at lahat ng iyong mga kaibigan ay mamamatay. Hindi nakaimik si Terence, ngunit hindi siya nag-alinlangan sa mga salita ng bagay. Hindi na kailangan ng bagay na magsinungaling kay Terence, at ang katotohanan na ito ay tapat kay Terence ay nagpatunay na gusto nitong makipag-ayos sa kanya. Bukod dito, kung pumayag ka sa aking mga kondisyon, bibigyan kita ng ilang magagandang bagay bilang gantimpala. Walang sinabi si Terence, kaya nagsimula ang bagay na akitin siya. Ang mga bagay na iyon ay basura pa rin dito, kaya't maaari rin itong kunin ang mga ito upang bigyan siya ng pabor. Ano ito? Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sumama ka sa akin, isasama kita para makita. Ang malagim na sinabi. Sige. Tumango si Terence bilang pagsang-ayon. Nakagawa na siya ng refinement fire ngayon, kaya hindi siya natatakot sa bagay na ito na nagsisinungaling sa kanya. Isa pa, parang kailangan ng bagay na ito ang tulong niya, kaya hindi niya magawang magbiro tungkol dito. Kasabay nito, ang bagay ay lumutang pasulong, kasama sina Terence at Melissa na malapit na sumusunod sa likuran. Walang laman pa rin ang mga mata ni Melissa, na para bang siya ay sinapian, ngunit gumaan ang loob ni Terence malamang ay hindi siya sinasaktan ng bagay na iyon sa ngayon. Humigit kumulang 4 hanggang 500 metro ang nilakad niya sentimo, hindi naman ito gaanong kalayuan, pero ibang-iba ang eksenang nasa harapan niya. Sa teorya, dapat ay nakita niya kung ano ang nangyayari dito mula sa kinaroroonan niya, ngunit hindi makita ni Terence. Malinaw na ang kapaligiran dito ay nasa ilalim ng kontrol ng makamulto na bagay, at gumamit ito ng isang uri ng camouflage spell. Nandito na. Mahinahong sabi ng nakakatakot. Lumapit si Terence at ibinaba ang kanyang ulo upang makahanap ng kalansay sa lupa. Matagal nang nabulok ang katawan, at may maliit na bag sa tabi ng kalansay. Hindi niya alam kung saang material ginawa ang bag, pero hindi naman ito bulok. Ito na ba? Itinuro ni Terence ang bag sa sahig. Tama, ito ay isang magsasaka na hindi sinasadyang pumasok sa lugar na ito upang magnakaw ng isang bagay. Napatay ko siya, at ito ang kanyang relic. Sabi ng nakakatakot na bagay. Oh, isang relic. Yumuko si Terence at binuksan ang bag. Sa loob, nakita niya ang dalawang bagay. Ang isa ay isang malaking espiritong hayop na core. Ramdam na ramdam niya ang napakalaking enerhiya sa kaibuturan sa sandaling hinawakan niya ito. Ang dami ng enerhiyang nakapaloob dito ay sadyang hindi ka panipaniwala. Ito ay higit pa sa mga spirit beast core na nakuha ni Terence noon. Labis nitong ikinagulat si Terence, spirit beast inner core. Hindi masama. The ghastly thing said proudly, ito ang ninakaw niya sa akin. Ang inner core na ito. Oh, kailangan mo lang malaman na hindi ito ordinaryong inner core. Panatilihin ito ay kapaki-pakinabang. Huwag mong sayangin ito ng madali. Oh. Gusto ni Terence na kolektahin ang mga ito at gumawa ng essence necklace na may mga core ng iba pang mga spirit beast, ngunit ang bagay na ito ay tila isang malaking kayamanan nag-alinlangan si Terence. Sayang ba ang paggamit nito sa paggawa ng essence necklace? Tanong ni Terence. Sayang naman. Tila galit na galit ang makamulto pagkatapos marinig ito. Kailangan lang ng essence necklace ng 5 inner core ng heaven rank spiritual beasts. Huminga ng malamig si Terence, only 5 inner cores of heaven rank spiritual beasts. Bakit parang ang inner core ng isang heaven rank spiritual beast ay walang halaga? Ito rin ay hindi direktang nagpapakita ng problema ang beast core sa mga kamay ni Terence ay tiyak na nasa sky class. Anong antas ang hayop? Sige, huwag ka nang magtanong. Hindi mo naman kailangan pansamantala, itago mo lang. Ang makamulto na bagay ay tila ayaw magpaliwanag ng labis kay Terence.
Sige. Tumango si Terence. Itong Sky Class Late Phase Peak ay isang mahirap, at mayroon lamang isang piraso ng mapa sa kanyang bag. Hindi ko alam kung ito ay mahalaga sa iyo. Itinuro ng makamulto ang maliit na bag sa lupa at nagpatuloy. Ah! Sky Class Late Phase Peak. Pinatay mo siya. Tiningnan ni Terence ang mga buto sa lupa, ang kanyang puso ay nasasaktan. Kung hindi niya ginamit ang apoy niya para sugpuin ang bagay na ito, wala talaga siyang halaga sa paningin nito. Oo, patay na siya. Ngunit siya ay isang dukha. Ito na, sabi ng makamulto. Tingnan mo at tingnan mo kung okay lang. Kung okay lang, then promise me one thing. Saglit na nag-alinlangan si Terence bago tahimik na naghanap ng fragment ng mapa sa bag. Nagulat siya nang makita niya ito. Pamilyar na pamilyar si Terence sa fragment ng mapa na ito. May dalawa pa siyang kasama sa kanyang bahay. Ang fragment ng mapa na ito ay dapat nakapareho ng uri ng nakuha niya sa Common House York Auction at sa nakuha niya mula sa tiyan ng piting. Hindi niya inaasahan na makakahanap pa siya ng iba dito. Hindi lang alam ni Terence kung ano ang silbi ng mapa, ngunit dahil pinahahalagahan ito ng karaniwang bahay na si York, tiyak na may halaga ito. 2,473. Gayunpaman, ang karaniwang bahay na si York sa mga mata ni Terence ay hindi na kasing misteryoso tulad ng dati, kaya natural na mas mababa ang halaga ng mapa. Ito rin ang dahilan kung bakit niya ito itinago sa kanyang drawer at hindi niya ito pinag-aralan. Ngunit ngayon na ito ay nasa tabi ng mga buto ng isang Sky Class Late Phase Peak, napatunayan nito na ang mapa na ito ay may kaunting halaga. Ang Sky Class Late Phase Peak na ito ay walang ibang dinala, tanging isang fragment ng mapa na sapat na upang patunayan ito. Ano man ang mangyari, walang dahilan para bitawan ni Terence ang napakagandang bagay. Hindi niya alam kung ano ang maaaring gawin ng dalawang bagay na ito o kung para saan ang mga ito, ngunit nagpasya siyang panatilihin ang mga ito. Ano ang iyong mga kondisyon? Tinanong ni Terence ang bagay na iyon. Una, sabihin mong oo o hindi. Ang malagim na sinabi. Kung hindi mo sasabihin ang iyong mga kondisyon, paano ako papayag? Kung gusto mo akong mamatay, mamamatay pa rin ako. Kumunat ang noo ni Terence. Hindi ko kaya. Ang kondisyon na inaalok ko ay siguraduhing makakaalis kayong lahat ng ligtas. Wala kayong babayaran, at hindi ito magdudulot sa inyo ng anumang malaking pinsala o pagkawala. At saka, sa iyo, ito ay kasing dali ng pag-angat ng isang daliri. Ang sabi ng demonyo. Medyo naguguluhan ako sa sinasabi mo. Ano ang mga kondisyon mo? Sabihin mo sa akin. Si Terence ay labis na naguguluhan bakit ang bagay na ito ay naghuhumindig at humahango. Anong mga kondisyon ang hindi mo masabi ng malinaw? It's a great important. Kailangan mo munang pumayag bago ko sabihin sayo. Matigas na sabi ng nakakatakot. Sige, sabi niya. Kung talagang tulad ng sinabi mo, na ang iyong mga kondisyon ay talagang simple at hindi magdudulot ng anumang pinsala sa aking kaibigan o sa akin, pagkatapos ay papayag ako. Walang magawang sabi ni Terence. Pero kung hindi tulad ng sinabi mo, walang bisa ang pangako. Si Terence ay isang tao sa kanyang salita, hindi siya madaling mangako, at kapag ginawa niya, gagawin niya ito. Dahil ang bagay ay may garantiya ni Terence, natural na nagdagdag siya ng karagdagang kondisyon. Haha, ang galing. Tumawa ng malakas ang multo at biglang sumugod kay Terence. Ikaw. Nabigla si Terence. Gusto niyang bumuo ng apoy para labanan ang bagay na ito, ngunit may nangyari bago niya magawa iyon. Ang sumunod na nangyari ay labis na ikinagulat ni Terence. Matapos ang bagay na sinisingil kay Terence, bigla itong lumiit sa isang tuwid na linya at pumasok sa katawan ni Terence. Ang unang naisip ni Terence ay naposes siya. Gayunpaman, bukod sa pagkabigla, wala siyang nakitang kakaiba. Siya pa rin ang kanyang sarili, at kahit ang kanyang mga iniisip ay hindi nagbago. Tila siguradong hindi siya sinapian. Ngunit, saan napunta ang bagay na iyon? Kung hindi siya angkinan niya, paano siya nawala pagkapasok sa katawan niya? Nang nabigla pa si Terence, muling dumating ang boses ng Maldita, maraming salamat. Tiyak na magpapasalamat ako sa iyo sa hinaharap. Hindi ko inaasahan ito, hindi ko inaasahan.
Natigilan si Terence saglit, ngunit agad na nagbago ang kanyang mukha. Ito ay dahil ang paraan kung saan nanggaling ang tinig ng Moldite na ito ay kapareho ng kanyang pakikipag-usap kay Elder George. Direkta itong naililipat sa kanyang isipan sa pamamagitan ng pag-iisip. Kung ganoon din ang ginagawa ng Moldite na ito, hindi ba't napunta ito sa kanyang jade pendant? Sa isiping iyon, namutla ang mukha ni Terence habang hindi niya namamalayan na pumasok sa espasyo ng jade. Nagulat siya sa nakita niya. Ang makamulto na bagay na iyon ay tila nag-e-enjoy sa loob ng espasyo ng jade pendant. Ito ay isang maliit na sulok lamang, ngunit ito ay napakatindi para kay Terence, na nagpapasigla sa kanyang mga ugat. Ito ang kanyang jade pendant. Paano nakapasok ang bagay na ito? Kailan kaya pinahihintulutan ng kanyang jade pendant ang mga estranghero na pumasok at umalis ng kusa? Ano ang nangyayari? Ikaw. Paano ka nakapasok? Ano ang sinusubukan mong gawin? Tanong ni Terence, nagulat. Haha, di hamak na mas maganda dito kesa sa babaeng yun. Dito na ako matutulog. You don't need to care about me. Just treat me as if I exist. Paggising ko may ibibigay ako sa'yo. Excited na sabi ng makamulto. Ikaw. Mananatili ka dito ng matagal. Napaawang ang bibig ni Terence. Hindi ka ba pumayag sa mga kondisyon ko? Maliit na bagay lang ito para sa iyo, at hindi ito magdudulot sa iyo o sa iyong kaibigan ng anumang pinsala o impluwensya. Ginawa ko ang sinabi ko. Ang malagim na sabi. Ikaw. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Sige, matutulog na ako, paalam. Kasabay nito, hindi na hinintay ng bagay ang tugon ni Terence at pumulupot ito sa isang bola, nagtago sa isang sulok ng espasyo ng jade. Hoy, maghintay ka. Sinasakop mo na ngayon ang teritoryo ko. Hindi mo ba ipapaliwanag kung paano ka nakapasok? Hindi alam ni Terence kung matatawa ba siya o maiiyak. Walang tunog ginawa talaga ng bagay ang sinabi nito, nahulog sa walang hanggang pagtulog. Nasayang ang mga salita ni Terence. Ikaw. Ngumiti ng mapait si Terence. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dahil wala itong silbi. Walang magawa siyang bumantong hininga at lumingon kay Elder George. Elder George, ano ito? Paano ito nakapasok? Paano ko malalaman? Kakapasok lang nito. Ang espasyong ito ay sa iyo, hindi sa akin. Isa lang akong clone ng aking kaluluwa. Umiling si Elder George. Primordial Spirit. Primordial Spirit ka rin. Tanong ni Terence, nagulat. Parang ganon, pero hindi ako masyadong sigurado. Nasabi ko na noon na marami sa mga alaala ko ang hindi pa na-unlock, kaya maraming bagay ang hindi ko maipaliwanag. Ngunit, sabi ni Elder George, malinaw na ikaw ang nagsabi sa bagay na ito na pumasok. Hindi ako sigurado kung paano mo ito ginawa, ngunit hindi ito mahalaga. Hindi ito dapat magkaroon ng anumang masamang intensyon sa iyo. Tumango si Terence. Ang bagay na ito ay hindi maghihintay hanggang ngayon kung mayroon itong masamang intensyon sa kanya. Naging madali rin ang pakikipag-usap sa kanya, na naging dahilan upang makahinga ng maluwag si Terence. Mas mabuting maghintay siya hanggang sa magising ang bagay na ito. Sige, hindi ko alam kung kailan Majay gising. Hindi pa nga na-condensed ang Jade Space, andito na. How strange. Mapait na ngumiti si Terence. Ito ay nasa anyo ng isang primordial spirit na iiba sa mga ordinaryong bagay. Sa katunayan, ito rin ang iyong primordial spirit na pumasok sa Jade Space. Ang iyong katawan ay nasa labas pa rin ng mundo. Paliwanag ni Elder George. Kaya pala ganito. May primordial spirit din ako. Nagulat si Terence. Hindi ba't kapag ang antas ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na taas na ang isang tao ay maaaring linangin ng isang primordial na espiritu? Ang iyong mental cultivation method ay espesyal. Sabi ni Elder George. 2,474. Kung ganoon, kung mamamatay ako sa isang aksidente, mabubuhay kaya ang primordial spirit ko? Tanong ni Terence. Hindi ko alam. Pwede mong subukan, pero hindi ka mabubuhay kung mamatay ka. Sabi ni Elder George. Hindi nakaimik si Terence. Nasaan ako? Narinig ni Terence ang nagulat na boses ni Melissa.
Mabilis na lumabas si Terence sa Jade Space para makakita ng ganap na kakaibang eksena. Ang baog na nayon ay pareho pa rin, ang kalansay ay nandoon pa rin, at gayon din ang bag na inilabas ni Terence, ngunit ang eksena sa likod niya ay ganap na nagbago. Sa hindi kalayuan, naroon si Jenny, bright coiling tiger, polong Goldie, at purple na buhok. Kita rin nila ang mga ilaw ng mga sasakyang pang-explore sa di kalayuan. Bumalik sa normal ang lahat. Si Melissa, sa kabilang banda, ay naghihinala na tumingin sa paligid, ngunit nakahinga ng maluwag nang makita niya si Terence na nakatayo sa tabi niya. "Melissa, okay ka lang?" Mabilis na tanong ni Terence. "Ako. Ayos lang ako." Umiling si Melissa at sinabing, "Terence, wala akong maalala pagkatapos kong bumaba ng kotse. Bakit ang layo natin? Bakit? May bungo ba sa lupa?" Si Melissa ay isang doktor, kung tutuusin medyo natatakot siya, ngunit hindi sa puntong nanghina ang kanyang mga binti. "Ayos lang, nagkaroon tayo ng multo na maze kanina at hindi makalabas. Dati na ang lahat ngayon." Sabi ni Terence, "Bumalik na tayo." Ghostly Labyrinth. Bumilis ang tibok ng puso ni Melissa, wala siyang naalala noon, at parang walang magandang nangyari. Hehe. Pero wala lang. Past na lahat. Ayaw ni Terence na magpaliwanag ng sobra kay Melissa, kung sakaling ma-overthought niya ito. Pagkatapos ng lahat, si Melissa ay nawala ng malay noon, at hindi niya gaanong naramdaman ang takot na ito. "Sige," sabi niya. Ayaw din ni Melissa na manatili sa lugar na ito, kaya tumango siya. Si Jenny at ang iba ay nagulat din. Nakita nila si Terence na lumayo at pagkatapos ay biglang nawala, ngunit ngayon ay nakita na nila siya muli. Lumapit sina Terence at Melissa. Nakaupo pa rin si Polong sa lupa, namumula ang mukha. Nagulat naman si Pancho sa biglang pagbabago ng tanawin. "Nasaan ang multo?" Sumulyap si Pancho kay Terence. "Tinakot ko siya." Malinaw na ayaw ni Terence na magpaliwanag pa, at hindi niya masabi ng tama ang pag-ikot ng tiger tungkol sa Jade. Sa katunayan, hindi pa rin nakaka-recover si Terence mula sa pagkabigla. Si Jade ang pinakamalaking sikreto niya, at maliban sa sarili niya, si Elder George lang ang nakakaalam nito. Paano nalaman ang bagay na ito? Ito ay hindi ka panipaniwala. Ang pinaka nakakatakot ay ang makapasok ito at manirahan sa loob, na naging dahilan ng pagiging walang magawa ni Terence. Natatakot. Tinakot mo siya. Ang kanang nakapulupot na tigre ay natigilan. Ang damn thing na yan ay takot sa alchemic fire. As soon as I condensed alchemic fire, it ran away. In fact, you can also scared it away. Sabi ni Terence. At bakit hindi mo sinabi kanina? Right plate tigre ay medyo hindi nakaimik. Kung alam lang niya noon, hindi siya matatakot ng ganito. Matagal nang nanginginig ang kanyang mga paa. Hindi ko ito sinubukan kanina. Sige, bumalik na tayo. Malamang patay na ang iyong taong ube ang buhok, sabi ni Terence. He's fine. I gave him a small recovery pill. His injuries are all external. He'll be fine once he's under control. Sinagot ni Pancho ang tanong ni Terence ng matapat. Ngayon lang siya natakot, at kung hindi dahil kay Terence, baka hindi na sila makalabas dito ng buhay. Dagdag pa, sinabi mo sa kanya na matandang lalaki na maaari pang saktan ni Terence ang Sky Class Masters, takot pa rin siya sa kanya. Ate Melissa, okay ka lang? Tiningnan ni Jenny si Melissa mula ulo hanggang paa, medyo nagulat. Melissa ay hindi mukhang natakot. Parang may nangyayari na hindi niya alam. Okay lang ako. Okay lang ako. Ngumiti si Melissa. Siya talaga ang hindi gaanong natakot. Hindi niya nakita ang bagay mula sa simula, at nagising lamang siya nang pumasok ang bagay sa Jade ni Terence. Ay, mabuti naman. Tumango si Jenny. Tumayo si Polong mula sa lupa at tahimik na tumingin kina Terence at Melissa, namumula at nakaramdam ng awkward. Ideya niyang pumunta dito para sa isang adventure, pero siya ang unang nanghina sa tuhod nang makasagasa siya ng multo. Si Terence, sa kabilang banda, ay ang taong pinagtawanan sa buong panahon. Siya ay sumugod upang iligtas si Melissa sa sandaling siya ay nasa problema.
Ito ay malinaw kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina, at si Polong ay hindi na gumawa ng anumang mga galaw sa harap ni Terence, napahiya. Ang grupo ay tahimik na pumunta sa rover, nang may dumating na bungo na lumilipad sa Polong mula sa langit. Natakot si Polong sa kanyang talino, sinabi ni Terence na tinakat niya ang multo, ngunit hindi pa rin siya bumabalik sa kanyang katinoan. Isang bungo na lumilipad sa kanya ang natakot sa kanya, at siya ay nagpakawala ng isang matinis na sigaw. Awo! Si Melissa ay naglalakad sa tabi ni Terence na nakayuko nang marinig niya ang sigaw ni Polong. Napatalon siya sa gulat at tumangala para makita ang bungo na lumilipad patungo sa kanya. Naglabas siya ng at walang malay na tumalon sa mga bisig ni Terence. Hindi natakot si Terence, hindi man lang siya natatakot sa isang bagay na lampas sa sky class, kaya bakit siya matatakot sa lumilipad na bungo? Ngunit sa taglay na kagandahan sa kanyang mga bisig, hindi naisip ni Terence na hayaan ng kalikasan ang landas nito. Niyakap niya si Melissa at sinabing, huwag kang matakot, magiging maayos din ito. Meow! Isang ngiyaw ng pusa ang pumutol sa takot ng lahat. Nakita lang ni Polong ang bungo nang makalapit ito. Hindi ito isang F***king na lumilipad na bungo. Ito ay malinaw na isang pusa, at isang bungo ay lumitaw ng wala saan. Gayunpaman, ang pusa ay itim at hindi masyadong malinaw sa dilim. Kung hindi titingnang mabuti, iisipin talaga na ito ay isang lumilipad na bungo. F***sake. Tinakot mo ako hanggang mamatay. Sabi ni Polong, humihingal habang hinihimas ang kanyang dibdib. Right, Pancho was speechless, hindi siya magugulat kung hindi gumawa ng gulo si Polong. Si Melissa naman ay namumula habang sinusubukang kumawala sa mga bisig ni Terence, ngunit hinawakan siya nito ng mahigpit na hindi siya makawala. Terence! Sabi niya. Haha, I'm so sorry. Nagulat din ako. Hindi ko napigil ang yakapin ka ng mahigpit. Nabitawan ni Terence si Melissa at tumawa. 2,475. Nagdilim ang mukha ni Polong. Ayaw niyang makipagkulitin kay Terence, ngunit hindi niya matanggap na yakapin ni Terence si Melissa sa harapan niya mismo. Ngunit ito ang kanyang sariling kasalanan, akala niya ang Black Cat ay isang kalansay na nakakatakot sa lahat. Ito ang dahilan kung bakit tumalon si Melissa sa kanyang mga bisig, at nagawang samantalahin siya ni Terence, hindi niya masisisi ang sinuman. Ngunit maasim pa ring sinabi ni Polong, Terence, hindi ka ganoon katapang, kahit isang bungo ay natatakot sa iyo. Naku, hindi ako tinakat ng bungo. Natakot ako sa sigaw mo. Hindi mo ba alam na may kasabihan na, maaari mong takutin ang mga tao hanggang mamatay? Mahinang sabi ni Terence. Sa pamamagitan nito, kinuha ni Terence ang itim na pusa mula sa lupa, nakita itong medyo masaya. Hindi niya alam kung kailan nakakabit ang bungo sa ulo ng pusa, pero halos patay na ang itaas na bahagi ng bungo. Kitang-kita na ang pasang ito ay suot na ng bungo mula pa noong bata pa ito. Kung gayon, ang maruming bagay na nakita ng mga turista dito ay malamang na ang Black Cat. Pagkatapos ng lahat, ang mapahamak na bagay na lumampas sa ranggo ng langit ay walang oras upang takutin ang mga turista. Hindi man lang ito nakapagtanim ng sapat. Malamang nalalabas lang ito para takutin ang mga tao kapag may nakapasok sa teritoryo nito nang hindi sinasadya. Sa teorya, ang ibang mga ruta ay hindi haantong sa mga multo, at posible na ang Black Cat lamang ang makikita. Hindi inaasahan ni Polong na ma-checkmate siya ni Terence. Medyo nasar siya, pero wala siyang magawa. Naglakad ang grupo pabalik sa kotse, ngunit nakasara na ang pinto. Umakyat si Terence at kinatok ito. Sino yun? Sino yun? Natakot ang driver, mag-isa sa kotse ni hindi man lang naglakas loob na tumingin sa malayo. Nakita na niya si Terence at ang iba pa sa di kalayuan, pero sa isang iglap na wala sila. Nawala ng gasolina ang sasakyan at hindi na makagalaw, kaya nakahiga na lang siya sa sasakyan at maghintay ng madaling araw. Hindi siya naglakas loob na lumingon, kaso may nakita siyang madumi. Para naman kay Terence at sa iba pa, wala siyang pakialam.
Kung namatay sila, kung gayon, sasabihin lang nila na si Terence at ang iba pa ay hindi nakinig sa kanilang payo at bumaba ng sasakyan ng walang pahintulot, at ang resort ay hindi magkakaroon ng labis na pananagutan. Tulala, matutulog na sana ang driver ng Explorer nang biglang may narinig siyang katok sa pinto. Nanginginig ang anit niya at bumilis ang tibok ng puso niya sa takot. Baka multo ang kumakatok sa pinto. Naasar si Terence sa sinabi ng driver halatang ipinadala ng so idiot na iyon ang lalaking ito para guluhin sila. Kung hindi siya alchemist at hindi nakipagkasundo sa bastos na iyon, patay na silang lahat ngayon. Hindi alam ni Polong na delikado ang lugar na ito, kaya maliwanag na gusto niyang bumaba ang lahat sa boss. Kung tutuusin, akala niya ay tourist spot lang ang nayon. Kung alam niya kung gaano ito nakakatakot, malamang ay hindi na siya maglalakas loob na bumaba. Walang pakialam ang driver sa buhay ng tao, at muntik nang mamatay si Melissa. Paano siya pinakawalan ni Terence ng ganoon kadali? Sa isiping iyon, kinuha ni Terence ang itim na pusa at idiniin ito sa bintana. Bagamat labis na takot ang driver ng exploration vehicle, natiis lamang niya ang matinding takot at tumangala upang makita kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, nang siya ay tumangala, ang mga pupil ng driver ay agad na lumaki, at ang kanyang bibig ay nakabuka. May nakita siyang bungo sa labas mismo ng bintana ng kanyang driver's seat. Tsaka may pares ng berdeng mata sa bungo na nakatitig sa kanya. Oh my God! Ghost! Ang driver ng exploration vehicle ay napasigaw sa takot at nakahiga sa manibela, hindi gumagalaw. Casual na binitawan ni Terence ang itim na pusa, at sa gulat na tingin ng iba, binuksan niya ang pinto at pumasok. Terence, bakit mo siya tinatakot? Sinong magdadrive kung takot na takot siya? Sumimangot si Polong, hindi naiintindihan ang ginagawa ni Terence. Walang gas ang sasakyan na ito. Hindi niya ito kayang i-drive kahit buhay pa siya. Mahinang sabi ni Terence. Naubusan ka ng langis. Hindi ba nasira? Napakurap si Polong. Kung nasira, magsisinungaling ako sayo. Kumaibot ang labi ni Terence nang sabihin niya sa kanila ang tungkol sa tawag ng driver kay Roland. Hindi ba't ito ang dulot ng gulo mo? Well. Medyo napahiya si Polong, pero ipinagtanggol pa rin niya ang sarili niya. Kung hindi ko siya pinaninindigan, tatayo ka sa kanya kapag may nang-aasar sa kanya. Paano mo ito masisisi sa akin? Kung tatandigin ko siya, magiging tanga ang Roland na iyon. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Sinulyapan siya ni Terence ng mahina, sigurado akong alam na alam ito ng right-coiled tiger. May isang lalaki na asul ang buhok sa kanyang pamilya, ngunit pinasabog ko ang kanyang utak gamit ang aking zinki. Ikaw Pancho nanginginig ng walang dahilan at pilit na ngumiti. Sige, Terence, nangyari na ang ginawa. Naging mabait lang si Kang bro, hindi siya kasing lakas mo, at swerte ka na ginawa niya iyon, di ba? Si Polong naman ay medyo nahiya. Lumingon siya para tingnan ang sasakyan kung wala na ba itong gasolina. Nang makita niya ang driver, napagtanto niyang tumigil na sa pagtibok ang kanyang puso. Terence, ang taong ito ay takot na mamatay. O sige na. Walang pakialam na sabi ni Terence. Hindi na kailangang itago ni Terence ang anuman sa harap ni Polong at Pancho. Napakaraming tao na may kaugnayan sa bahay Kang at bahay na pinatay o napilayan ka ni Terence. Walang kailangang itago dahil wala namang ibang estudyante sa paligid. Sina Melissa at Jenny ay mga taong pinagkakatiwalaan din ni Terence, kaya hindi siya natatakot na sabihin nila sa iba. Napaawang ang bibig ni Polong. Sa katunayan, ang pagkamatay ng driver ay karapat-dapat, at si Polong ay talagang masaya tungkol dito. Kanina pa siya nagpipigil ng galit, pero nang malaman niyang niloko siya ng driver ng exploration vehicle ay lalo siyang nanlumo. Ngayong tinutulungan siya ni Terence, siya mismo ang bumawi kay Terence. Then, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi naman pwedeng dito na lang tayo magpakailanman, di ba? Nawalan ng interes si Polong, akala niya ay takot si Terence sa mga multo, ngunit hindi naman natakot ang lalaki. Pinahiya pa niya ang sarili niya, kaya ayaw na niyang manatili pa rito.
Gayunpaman, nagring ang telepono ni Terence bago pa siya makapagsalita ng anuman. Kinuha ni Terence ang kanyang telepono at tiningnan ang caller ID bago ito kinuha kaagad. Hello, Teacher Bale. 2,476. Terence, nasaan na kayo? Bakit hindi ko makita ang sasakyan mo? Bumisita na kami sa nayon, ngunit hindi namin nakita ang sasakyan mo. Sa wakas ay lumuwag ang kaba ni Boss Bale matapos marinig ang boses ni Terence. Buti na lang magaling siya. Mr. Bale, tatawagan lang sana kita. May problema tayo dito. Nagsimulang magsinungaling si Terence, parang sinapian ang driver ng sasakyan namin na nagmaneho sa ibang kalsada mula sa kotseng nasa harapan namin. Pagkatapos noon, hindi maipaliwanag na huminto ang sasakyan. Sumigaw ang driver at saka tumigil sa paggalaw. Ngayon lang kami nag-check at mukhang patay na ang driver. Ano? Patay ang driver. Paano siya namatay? Nabigla si Boss Bale. Sa tingin ko siya ay natakot sa kamatayan. May nakita ka bang nakakatakot? Tanong ni Terence. What about you guys? Are you okay? Nagmamadaling tanong ni Boss Bale. Okay naman kami, pero hindi namin alam kung nasaan kami, kaya hindi kami naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Sabi ni Terence. Sige, huwag ka munang gagalaw. Hahanapin ko yung mga tao sa resort. Parang satellite positioning system itong exploration vehicle. Sabi ni Boss Bale. Sige, sabi niya. Tumango si Terence. Binaba ni Terence ang tawag. Nag-alinlangan sina Polong at Pancho, ngunit walang sinabi. Hindi sila interesadong ilantad si Terence sa pananakot sa driver hanggang sa mamatay. Dinala ito ng driver sa kanyang sarili, at kung may sasabihin sila na makakasira kay Terence, sila ang susunod na mamamatay. Matapos ibaba ni Boss Bale ang telepono, ang una niyang ginawa ay hanapin ang security team ng resort. Nang mabalitaan ni Captain Son ang security team na natakot ang driver ng exploration vehicle, nagulat siya at napalingon kay Roland. Sinisikap lang ni Roland na takutin si Polong at nakapulupot si Tiger, hindi inaasahan na patay din ang driver. Namutla agad ang mukha niya. Bagaman imposibleng panagutin siya sa bagay na ito, namatay ang driver habang naglilingkod sa resort. Ang resort ay kailangang magbayad ng malaking halaga ng pera kahit papaano. Sa oras na iyon, siguradong papagalitin siya ng kanyang tiyuhin. Sa isiping iyon, hindi nagmuni-muni si Roland sa sarili niyang pagkakamali. Sa halip, itinulak niya ang kanyang galit kay Polong at Pancho ng higit pa. Siyempre, sina Terence at Melissa ay nasa iisang sasakyan din kailangan niyang maghiganti. Ngunit sa ngayon, hindi ito maisasakatuparan sa ngayon. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mabilis na mapatahimik ang mga bagay-bagay. Kung kumalat ang balita tungkol sa nakakatakot na kalikasan ng resort, sino ang pupunta dito para maglaro? Ang problema ay nalutas ng napakabilis agad na ginamit ng resort ang GPS upang kumpirmahin ang lokasyon ng grupo ni Terence at nagpadala ng isa pang sasakyan upang kunin sila. Ang buong proseso ay napakabilis, at ang katawan ng driver ay kinuha. Ang sumunod na nangyari ay walang kinalaman kay Terence at sa iba pa. Kung babayaran ng resort ang pamilya ng driver ng malaking halaga, hindi niya alam. Pagkatapos bumalik sa resort, si Jenny at Melissa ay napagod, at si Terence ay hindi pa ganap na nakaka-recover, kaya lahat sila ay natulog ng maaga, ngunit si Wilfred ay nakabalik lamang sa kalagitnaan ng gabi. Nagkaproblema ang grupo ni Terence, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang gulo para sa ibang mga estudyante. Pagkatapos ng lahat, hindi nila ito naranasan, at ang grupo ni Terence ay nakabalik ng ligtas. Natural, masaya sila, at nanatili sila sa KTV sa ibaba ng resort hanggang hating gabi. Kinabukasan, muli silang nag-ski, ngunit sina Terence, Melissa, at Jenny ay wala sa mood para dito. Hindi man lang pinalitan ni Pancho at Polong ang kanilang mga sapatos na pang-ski at ski, maliwanag na wala sa magandang mood. Sa hapon, sumakay ang lahat sa bus pabalik sa paaralan, at opisyal na natapos ang winter tour. Sa pagbabalik, masasabing smooth sailing.
Walang mga aksidente sa sasakyan o nakawan, at mabilis silang nakarating sa paaralan. Kasabay nito, nakatanggap si Terence ng isang magandang balita na nagpaangat ng kanyang malungkot na kalooban. Gayunpaman, hindi makatotohanang sabihin na hindi siya nalulumbay. Ang bagay ay naninirahan sa Jade ni Terence, at hindi niya ito maitaboy o makausap. Kaya lang niya itong iwanan sa ngayon. Higit sa lahat, hindi makapagtanong si Terence kahit kanino tungkol dito, hindi niya maaaring tanungin ang matandang Pitts o tiyuhin Fu, dahil sekreto ang Jade na hindi niya basta-basta ipaalam sa sinuman ang tungkol dito. Si Terence ay nakatanggap ng tawag mula sa Jepoy pagkatapos niyang bumalik sa paaralan. "Boss, may good news ako." Matapos makonekta ang tawag, dumiretso sa punto si Jepoy. "Oh, anong good news?" Sumikip ang puso ni Terence. Sa kalagitnaan ng buwang ito, magkakaroon ng cultivators market sa malapit na Elephant Heart Mountain. "It's not a big event," Jepoy said. "Iilan lang ang mga secret practitioner at hidden families sa customer ang sasali. Pero ang mga taong ito ay maaaring may magandang bagay sa kanilang mga kamay. Baka mayroon pa silang mga materyales na kailangan mo, boss." "Oh, ang galing." Inaasahan ni Terence ang merkado ng practitioner. Hiniling niya kay Jenny na gumawa ng napakaraming chi gathering pills bilang paghahanda para sa market ng practitioner, at mayroon din siyang mga bagay na napanalunan niya mula sa Hidden House Summit. Malamang na maipagpalit niya ang mga ito sa isang bagay na kailangan niya. "Boss, kung sasali ka, kakausapin ko muna ang organizer at magpareserba ng 2 pwesto." Sabi ni Jepoy. "Siyempre pupunta ako. Ngunit may kailangan ba ako sa palengke na ito?" Tanong ni Terence. Mahirap sabihin, ngunit narinig ko na nagbebenta sila ng purong dilaw na jade. Sabi ni Jepoy. "Bukod sa akin, sino pa ang nangangailangan ng purong yellow jade?" Hindi maiwasan ni Terence na magulat. "Hindi ako sigurado, pero sinasabi na ang Sky Class Masters ay gumagamit ng ilan sa mga pinakamahusay na jade kapag sila ay gumagawa ng kanilang mga armas, at ang purong dilaw na jade ay isa sa mga ito. Hindi lang ito, syempre, kaya hindi ito mahirap makuha kung kailangan mo ito, boss." Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng Sky Class Master ay nangangailangan ng ganitong uri ng purong dilaw na jade. Paliwanag ni Jepoy. Sa panahong ito, narinig na niya ang tungkol sa paggamit ng purong dilaw na jade, kulay na bakal, at asul na kristal na pulbos mula sa kanya. Kaya ganyan. "Pagkatapos sabihin mo sa akin, anong uri ng presyo ang kailangan kong bayaran para makuha ito?" Tumango si Terence. "Mahirap sabihin iyon. Depende ito sa dami ng purong dilaw na jade at kung ano ang kailangan ng taong nagpapalit nito. Kung ang tao ay hindi nangangailangan ng isang partikular na material ng medallion, maaari niya itong palitan ng isang bagay na mas mataas ang halaga. Kung ang tao ay mapilit na nangangailangan ng isang partikular na material, kahit na ang halaga ng material ay mas mababa kaysa sa purong dilaw na jade, ipapalit pa rin niya ito." Sabi ni Jepoy. 2,477. "Ang nasa kamay ko ay ang mga bagay na nakuha ko sa Hidden House Summit at ilang pills. Sapat na ba ito?" Tanong ni Terence. "That's about it. Ang mga pupunta sa oras na ito ay pawang mga solo cultivator, pati na rin ang ilang mga nakatagong bahay at maliliit na sekta, mga bisita at matatanda. Ang antas ng kaalaman ng mga taong ito ay medyo mababa, ngunit boss, ang mga bagay na ito na mayroon ka ay magagandang bagay. Pero kung sakali, mas mabuti para sa boss na maghanda ng 1 o 2 partikular na mahahalagang bagay kung sakaling magkaroon ng emergency," sabi ni Jepoy pagkatapos ng ilang pag-iisip. "Isang bagay na may espesyal na halaga." Kumunat ang noo ni Terence. Ano ang mahalaga sa kanya? Hindi siya isang disipulo ng ilang nakatagong bahay o sekta, at wala siyang background ng isa. Wala siyang maisip sa ngayon. Mahirap sabihin. May mga tao na nangangailangan nito at may mga tao na nangangailangan niyan. May mga magagandang bagay akong dadalhin, pero hindi ko alam kung makakatulong sila kay boss. Totoo rin ang sinabi ni Jepoy. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kagustuhan.
Kung ang mabubuting bagay sa iyong mga mata ay walang silbi sa ibang mga magsasaka, kung gayon hindi nila ito ipagpapalit sa iyo. Sige, maghahanda ako. Tumango si Terence. Pagkatapos magpaalam kina Melissa at Wilfred, si Terence ay nagmaneho pabalik sa villa kasama si Jenny. Pagkaparada pa lang niya ng sasakyan, nakita niya ang dalawang magagandang figure sa bakuran. Cheryl, Yasi, anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Terence pagkababa niya ng sasakyan. Nag-snow, sabi ni Yasi gagawa siya ng snowman. Napangiti si Cheryl nang makita si Terence. Bumalik ka na. Bumalik na ako. Tumango si Terence at may sasabihin sana nang may lumipad na snowball sa kanya. Iniwasan niya ito at mapait na ngumiti, Yasi, gumagamit ka pa ng hidden weapons. Sigh, this is so boring. Shield bro, hindi ba pwedeng tumigil ka na lang sa pag-iwas? This is so boring. Gustong hampasin ni Yasi ng snowball ang ulo ni Terence, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang reaksyon ni Terence. Tapos tatayo na lang ako dito at pwede ka nang magsimula ulit. Nakangiting sabi ni Terence. Ayos lang. Shield bro, tulungan mo kaming magtayo ng snowman. Yumuko si Yasi at sinimulang walisin muli ang nyebe mula sa sulok ng bakuran. Bago ka dumating, magtatayo kami ni Yasi ng snowman sa bakuran tuwing taglamig kapag umuulan ng nyebe, nakangiting paliwanag ni Cheryl, may mga tao mula sa property company na naglilinis ng snow sa labas ng bakuran. Tumango si Terence, medyo emosyonal. Sa isang kisap mata, halos isang taon na niyang kasama sina Cheryl at Yasi. Katapusan na ng taon, at noong una siyang dumating, tagsibol pa lang. Jenny, gusto mo rin bang sumama? Nag-alinlangan si Yasi bago ipinaabot ang imbitasyon. Sige. Masayang sumang-ayon si Jenny. At kaya, nagsimula silang apat na gumawa ng snowman sa bakuran. Walang gaanong nyebe sa bakuran, kaya hindi nagtagal ay natapos din silang apat. Pumasok silang tatlo sa villa, at nagluto si Terence habang nag-uusap sina Cheryl, Yasi, at Jenny sa sala. Ang pagkuha sa mabuting panig ni Jenny ay isang bagay na naisip ni Yasi sa lugar si Melissa ay tila may isang bagay na hindi niya masabi kay Cheryl. Masasabi niyang may gusto si Melissa kay Terence, ngunit tinanggihan niya ito at hindi sinabi kay Cheryl ang totoo sa telepono. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang sikreto, at ang chismis na si Yasi ay nakakagulat na hindi sinubukang sirain. Pareho siya ni Melissa may sikreto siya na hindi niya masabi kahit kanino. Gusto niya si Terence, at gusto niyang tumira sa villa na ito, ngunit alam niya na balang araw, mawawala ang lahat sa kanya. Ang lakas ng Hidden House York, sa totoo lang, dati ay parang bundok sa harap ni Terence, ngunit ngayon, pagkatapos ipakita ni Terence ang kanyang lakas sa Hidden House Summit, nasa parehong level sila ng Hidden House York. Lalo na ngayon, pagkatapos na makapasok si Terence sa Earth Class Mid-Phase Peak, kahit ang bahay ni York ay kailangang mag-isip ng 2 beses kung gusto nilang hawakan si Terence. Sa sitwasyong ito, alam ni Yasi na kung humingi siya ng tulong kay Terence para iligtas ang kanyang mga magulang, hindi ito magiging napakahirap. Kahit papaano ay ayaw ni House York na makipaglaban kay Terence sa publiko. Ito ay maliwanag mula sa katotohanan na hindi sila nagpadala ng mga masters upang patayin si Terence, ngunit ginamit ang laso ni Yasi upang patayin siya. Hindi nila gustong magkaroon ng direktang salungatan kay Terence, at least hindi mataas ang tsansa nilang manalo. Kaya't kung walang makukuha si Terence mula sa mga magulang ni Yasi, si Terence at ang Hidden House York ay tuluyang mahuhulog. Kung ang Hidden House York ay ang Hidden House York lang, okay lang, pero alam ni Yasi na may malaking backer sa likod ng Hidden House York. Noong bata pa si Yasi, minsang ipinaalam ni Elder York na ang kanyang suporta ay isang taong walang pakialam sa mga sinaunang sekta. Gaano kalakas iyon? Kaya naman, wala siyang ibang pagpipilian kundi itago ang kanyang sakit at pag-aalala sa kanyang sarili. Alam niya ang lakas ni Terence, at bagamat mukhang magulo si Yasi, hinding-hindi siya makikipagtalo sa mga taong hindi niya kayang gawin. Dito siya naging matalino, mas gugustuhin niyang magdusa kaysa manggulo kay Terence.
Ang Terence ngayon ay wala ng lakas na kumain ng nakatagong bahay, lalo pa ang isang sinaunang sekta. Kahit na kayang tumayo ni Terence sa parehong antas ng mga tao mula sa mga sinaunang sekta, maaaring hindi siya makalaban sa suporta ng Hidden House York. Kaya, maaari lamang piliin ni Yasi na tanggapin ito ng tahimik at gawin ang kanyang makakaya upang harapin ito. Kailangan lang niyang manatili sa tabi ni Terence at makadaan. Ang init na ito ay isang araw, ngunit sino ang nakakaalam kung kailan siya iiwan ng init na ito? Hinailan niya si Jenny para palitan siya. Dati, pinili ni Yasi si Melissa dahil si Melissa ay hindi isang mapanlinlang na tao. Kahit na lumipat siya sa Villa, hindi siya makikipag-away kay Cheryl para sa pag-ibig, at hindi magkakaroon ng internal war. Gayunpaman, hindi pa rin nakikita ni Yasi si Jenny. Ang cute nung girl, pero hindi akalain ni Yasi na ganun pala. Kung siya ay henyo Yasi, siya ay magiging henyo Jing. Ang mga bagay tulad ng siyentipikong alchemy at mga katulad nito ay hindi mga bagay na maiisip ng mga ordinaryong tao. At kaya, naramdaman ni Yasi na sa ilalim ng cute na hitsura ni Jenny, may isang batang babae na kasing talino niya at kasing tukano niya. Kung ang isang taong tulad nito ay malapit kay Cheryl, kung gayon, paprotektahan niya si Cheryl at tutulungan pa siyang malutas ang ilang maliliit na problema. Ngunit kung gusto niyang makipagkompetensya kay Cheryl para sa pag-ibig, kung gayon si Cheryl ay talagang hindi niya katugma. 2,478. Ngunit si Yasi ay walang ibang pagpipilian. After the two failed accidents, alam niyang kahit nasa Villa pa siya, hindi rin nagtagal ay aalis na siya. Kailangan niyang magayos para sa kanyang kinabukasan. Dahil hindi ito magawa ni Melissa, mapipili lamang ni Yasi si Jenny bilang kanyang kahalili. Mula sa kanyang obserbasyon, walang pinigilan si Jenny kay Terence, kahit na ibinahagi niya ang siyentipikong alchemy sa kanya. Malinaw na walang intensyon si Jenny na magtago ng anuman kay Terence. Hanggat tapat si Jenny kay Terence, hindi magpapatalo si Cheryl hanggat nariyan si Terence. Ito ang tanging pagpipilian ni Yasi. Kailangan niya ng taong makakasama ni Cheryl kapag umalis siya, kung hindi, mapahamak siya. Pagkatapos magluto ni Terence, napansin niya na mainit na nag-uusap sina Jenny at Yasi tungkol sa kulay abong lobo at pulang lobo. Ang mga mata ni Terence ay kumislap sa gulat. Jenny, nakakita ka na ba ng Happy Yang at Grey Wolf? Sa tuwing hahanapin siya ni Terence, palagi siyang may kinakalkala. Hindi pa niya ito nakitang nanonood ng TV, kaya kakaiba na nakipag-usap siya kay Yasi. Si Cheryl naman ay hindi talaga sumali sa usapan. Hindi siya mahilig makipag-usap, at paminsan-minsan lang siyang sumasali. Oras na para kumain, sabi ni Terence. Okay. Pinakagusto ni Yasi ang luto ni Cheryl bro, kaunti ang kakainin niya sa bawat pagkain. Tumayo si Yasi at tumakbo patungo sa dining room. Karaniwan para sa mga tao na magkaroon ng isang mas kaunting pagkain, ngunit ang mga salita ni Yasi ay nagpalubog sa puso ni Terence. Masama ang pakiramdam niya tungkol dito, at naalala nito ang gabing iyon kung kailan kakaiba ang kinikilos ni Yasi. Sinabi ni Yasi na inalagaan niya ito, ngunit hindi pa rin mapalagay si Terence. Jenny, huwag mo akong pagtawanan. Lagi namang ganito si Yasi, laging baliw. Walang magawang sabi ni Cheryl habang nagkibit-balikat. Ayos lang. Umiling si Jenny, bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Yasi nang may pag-iisip, pagkatapos ay hinaila ang isang upuan at umupo sa tabi niya. Paanong hindi maramdaman ni Jenny ang mabuting kalooban ni Yasi? Gayunpaman, si Jenny ay lubhang nalilito. Bakit gagawin iyon ni Yasi? Bagamat napakaganda ng ugali ni Yasi sa kanya, hindi niya sinubukang manalo sa kanya. Iyon lamang ang uri ng mabuting kaibigan na binuo sa relasyon sa pagitan ng mga kaklase at kapitbahay. Pero ngayon, halatang iba ang tono at kilos ni Yasi. Paanong hindi mabigla si Jenny? Si Terence ay nagluluto sa kusina sa lahat ng oras na ito, at hindi niya ugali ang pag-eavesdrop. Natural, hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng tatlo. Terence bro, kumusta ang galing mong magluto?
Hindi marunong magluto si Jenny ng ganoon kasarap na pagkain. Ang bawat salita ni Jenny ay walang kamalay-malay na nagpapataas sa katayuan ni Terence. Hehe, Jenny, gusto mo bang kainin ang lahat ng ito sa hinaharap? Pwede ka ring lumipat. Nakangiting sabi ni Yasi. Ang laki naman ng bilya na ito, hindi mahalaga kung may isa pa tayong tao. Kumunat ang noo ni Terence, ngunit hindi nagsalita. Si Cheryl naman ay tumingin ng kakaiba kay Yasi. Bihirang imbitahan ni Yasi ang kanyang mga karibal sa pag-ibig na tumira sa kanyang bilya. Bagamat sunod-sunod niyang tinanggap sina Josephine, Trixie, at Melissa, nagulat siya na bigla niyang tinanggap si Jenny. Salamat, pero nasa bahay ang kapatid ko. Hindi magandang iwan siyang mag-isa. Hindi agad pumayag si Jenny. Nagulat si Yasi sa resulta marahil ay may sariling dahilan si Melissa, ngunit tila wala si Jenny, kaya ano ang dahilan? Maganda ang kapaligiran, ngunit lahat ay may kanya-kanyang iniisip. Bumalik si Jenny upang magpahinga, umakyat sina Cheryl at Yasi, at bumalik si Terence sa kanyang silid upang magsanay ng sining ng Dragon Mastery. Lumipas ang mga araw gaya ng dati. Walang ginawang kakaiba si Yasi, ngunit masasabi ni Terence na sinusubukan niyang kunin si Jenny sa kanyang panig. Pero hindi niya siya pinigilan. Nakalista na si Jenny bilang isa sa mga taong mapagkakatiwalaan ni Terence. Alam niya ang maraming sikreto ni Terence, at alam din ni Terence ang ilan sa kanya. Sa trabaho nilang dalawa, naging flawless. Natural, umaasa rin si Terence na magkasundo sa kanya sina Cheryl at Yasi. Tila mas naging depressed na Yupancho at Polong hindi na sila umimik kina Terence, Melissa, at Jenny pagkatapos ng bakasyon sa taglamig, pumasok sa klase, kumain, at umalis. Kahit gusto niyang patuloy na makipag-usap kay Jenny, hindi niya maiwasang matakot sa mga pamamaraan ni Terence. Umuwi siya at nakita ng sarili niyang mga mata ang Earth Class late phase peak na pinatay ni Terence at ang Sky Class early phase na nasugatan ni Terence. Natahimik siya. Napakadali para kay Terence na patayin siya, at ang tanging dahilan ay hindi niya ginawa ay dahil magkaklase sila. Hindi niya akalain na si Terence ay natatakot sa kanya. Naniniwala siya na hindi matatakot si Terence na itago ka sa bahay hanggang sa bahay ay nilinaw mo na hindi sila ang Sky Elixir Sect. Makikita ito sa walang awa na pag-atake ni Terence. Bagamat ang Hidden House mo ay may Sky Elixir Sect bilang isang tagapagtaguyod, sila ay isang tagapagtaguyod lamang. Ang isang tagapagtaguyod ay para takutin mo ang iyong mga kalaban, hindi ang iyong mga upahang tog. Kung natalo ka, hindi makikialam ang Sky Elixir Sect maliban kung malaking pagkalugi ang nakaapekto sa kanilang mga interes. Kung hindi, hindi lang sila mapupunta sa karaniwang mundo dahil sa ilang mga nasawi. Hindi pa banggitin ang mga paghihigpit ng iba pang sinaunang sekta, kahit na ang lugar sa likod ng Sky Elixir Sect ay hindi sila papayag na lumabas at magdulot ng gulo sa kritikal na oras na tulad nito. Malinaw na ang Sky Class Island ay may napakaraming monghe ngunit napakakaunting gruel. Lahat ng tao ay gustong makakuha ng isang piraso ng pie sa oras na ito, at aling Sky Class late phase peak ang hindi gustong pumunta pa. Hindi sa banggitin ang mga ito, kahit na ang Sky Class late phase ay hindi nais na pabayaan ang pagkakataong ito. Matagal nang may kasunduan ang mga sinaunang sekta na ang listahan ng pinal na pangalan ay pagpapasya sa pulong ng Sky Class. Para sa patas, susundin nila ang kasunduan at bibigyan ang mga nakatagong bahay, maliliit na sekta, at nag-iisang magsasaka ng ilang pagkakataon, ngunit may mga espesyal na kondisyon. Ngunit kahit na may ilang mga kondisyon, ang kompetisyon ay parang nagngangalit na apoy pa rin, at walang sinuman sa mga sinaunang sekta ang gustong bitawan ang pagkakataong ito. Anong Sky Class late phase peak ang madaling sumuko? Kaya sa oras na ito, alinmang sekta ang may problema ay magiging pantirya ng pambabatikos. Kahit na ang Sky Elixir Sect ay malakas at mapagmataas, hindi sila maglalakas loob na labagin ang ganitong uri ng mahigpit na panuntunan. 2479. Ang mga sinaunang sekta ay hindi nakagambala sa negosyo ng mortal na mundo. Ito ay isang karaniwang tuntunin.
Sa makatuwid, ang mga sinaunang sekta ay gustong maghanap ng mga nakatagong bahay bilang tagapagsalita, ngunit hindi sila naghahanap ng mga makamundong bahay o mga tao mula sa sekular na mundo. Natatakot sila na baka sabihin ng mga tao na nakikialam sila sa sekular na mundo. Gayunpaman, para kay Terence, ang depresyon ng dalawa ay pansamantala lamang. Tumalon silang muli pagkaraan ng ilang sandali. Sa totoo lang, wala pa talagang magagawa si Terence sa kanila. Mahigpit ang mga alituntunin ni Boss Bale, at hindi basta-basta mapapatong ni Terence ang kanyang mga kamay sa kanyang mga kaklase. Umaasa siya na hindi sila lalayo. Sa isang kisap mata, ito ang araw ng liwasang lungsod ng magsasaka. Dumating si Jepoy sa villa ni Terence ng madaling araw. Hindi nagtagal bago makarating sa practitioner's market at hindi na kailangang magpaliwanag pa ni Terence. Inutusan niya si Chester bilang kanyang driver at bodyguard na pinapasok ang mga babae sa paaralan. Para naman sa mga tao ng Hidden House Pits, ilang sandali lang sila pagkatapos ng lahat, dinala ng matandang Pete si Sean at Shelton sa bahay. Ang Hidden House York at ang bahay na sinubukan mo sa kanila noon, at ang konseho ng mga nakatagong bahay ay dapat na umiiral lamang sa pangalan, ngunit ang Hidden House Pits ay hindi pa rin ang ahas na manatili sa karaniwang mundo ng matagal. Kahit na malakas ang suporta ni Terence, mas malakas pa rin ang founder ng Hidden House Committee. Boss, maghanda na tayo. Dala mo na ba lahat? Bumaba si Jepoy sa kotse at nagtanong. Oo. Dinala ko lahat. Yun lang. Sabi ni Terence habang nakaturo sa kanyang bag. Wala siyang gaanong bagay maliban sa mga bagay na napanalunan niya mula sa Hidden House Summit, mayroon pa siyang ilan sa mga elixir ni Jenny. Ang pinakamahalagang bagay na naiwan niya ay ang turtle ice crystal na nakuha niya mula sa lawa sa lambak, ngunit hindi niya alam kung magkano ang halaga nito. Mula sa kahalagahan ng pagong na ranggo ng langit, ang bagay na ito ay dapat na napakahalaga. Kung gayon ay umalis na tayo. Tumango si Jepoy at hiniling si Terence na sumakay sa kotse. Ang Elephant Heart Mountain ay matatagpuan sa pagitan ng lungsod ng Stonegate at lungsod ng Starfield. Ang dahilan kung bakit ang lungsod ng Starfield ay tinawag na lungsod ng Starfield ay dahil may mga bundok sa malapit. Mas marami ang mga bundok kaysa hills, at isa na rito ang Elephant Heart Mountain. Gayunpaman, ito ay matatagpuan sa isang napakalayo na lugar, at walang mga atraksyong panturista sa bundok, kaya kakaunti ang mga tao. Si Jepoy ang nagmaneho ng kotse sa paanan ng elepante na Heart Mountain at napagtanto na hindi lang ito abala ngayon. Sa bakanting lupain sa paanan ng bundok, maraming mag-agarang sasakyan. Mercedes, BMW, Land Rover, Rolls-Royce, Bentley, at iba pang nangungunang luxury car. Marami ring mga sports car. Dahil sa sitwasyong ito, hindi nakaimik si Terence sa sentimo, parang lahat ng mga practitioner na ito ay mayaman. At si Jepoy ay nagmamaneho ng isang Mercedes-Benz, na talagang karaniwan dito. Gayunpaman, ang mga luxury car na ito ay walang plaka. Sa halip, mayroon silang espesyal na pass na nakakabit sa orihinal na plaka ng lisensya. Natural, natigil din ang sasakyan ni Jepoy. Ito ay natigil bago sila umakyat sa bundok. Kinakatawan nito na sila ay mga sasakyan na dumarating upang lumahok sa merkado ng mga magsasaka. Ito ay upang maiwasan din ang pag-akyat ng mga hindi kilalang pampublikong sasakyan sa bundok at maapektuhan ang sikreto at normal na transaksyon ng palengke. Tila nakita ni Jepoy ang sorpresa ni Terence at ngumiti, paano magkakaroon ng mga mahihirap na magsasaka. Maging ang mga bisitang disipulo at bisitang matatanda, na nasa ilalim ng mga nakatagong maharlikang bahay at mga sekta, ay nagkaroon ng maraming buwanang allowance. Kung tungkol sa mga maluwag na magsasaka, sila ay karaniwang mga bantay ng ilang mayayamang amo, kaya ang kanilang paggamot ay hindi mababa. Nakikita ko. Tumango si Terence at isinuot ang kanyang maskara gamit ang Jepoy bago lumabas ng sasakyan. Ang mga pumupunta sa palengke ng magsasaka ay kadalasang nagsusuot ng maskara o magbalat kayo. Ito ay isang kaugalian na nabuo sa merkado ng magsasaka sa loob ng maraming taon.
Hindi ito kahilingan mula sa tagapag-ayos ng palengke, kundi ang mga taong nakilahok sa mga transaksyon sa palengke ng magsasaka. Natakot sila na pagkatapos ipakita ang kanilang mga tunay na mukha, pagnanakawan sila ng mga tao pagkatapos ng transaksyon. Kung tutuusin, ang mga pumunta dito para makipagkalakal ng mga kayamanan ay tututukan ng mga taong may masamang intensyon. Magiging mahirap. Ito ay upang panatilihing kumpidensyal ang kanilang pagkakakilanlan. Siyempre, may ilan na tiwala sa kanilang lakas, tulad ng Earth Class Late Phase Peak at Sky Class Early Phase, hindi na nila kailangang takpan ang kanilang mga mukha. Ipinakita rito ang lakas ng mga taong ito, at kadalasan sila ang mga nangungunang tao sa maliliit na palengke tulad nito, hindi sila natatakot sa mga taong sinusubukang guluhin sila. At kahit na ang mga mas mataas na antas ng mga magsasaka ay maaaring hindi interesado sa mga bagay na ito na may ranggo sa lupa ng mga magsasaka. Ang hitsura ni Terence at Jepoy ay hindi masyadong nakatawag ng pansin dahil ang dalawa ay masyadong ordinaryo. Low-key ang kotseng minamaneho nila at hindi sinabi ng maskara kung sino. Nakita naman ni Terence na karamihan sa mga practitioner dito ay Mystic Class at Earth Class Early Phase o Mid Phase. Tulad ng para sa Earth Class Late Phase at mas mataas, hindi marami sa kanila. Wala pang nakitang Sky Class practitioner si Terence. Si Terence ay nakasuot pa rin ng maskara ng lalaking magnanakaw, ngunit sa ilalim nito ay 1,000 silk na maskara na ibinigay sa kanya ng Sky Class Spider. Ito ay isang double layer ng insurance kung sakaling ang maskara ay matanggal, ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi malantad. Ang palengke ng practitioner ay puno ng mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, at ayaw ni Terence na masyadong maraming tao ang makapansin sa kanya. Pagkababa ng sasakyan, sinundan ni Terence si Jepoy sa paanan ng bundok. Hindi nagtagal, nakita nila ang isang grupo ng mga tao na nagtipon upang manood ng palabas. Si Terence ay hindi isang taong mahilig manood ng palabas, kaya sinulyapan niya sila at gustong maglakad-lakad sa kanila, ngunit sinabi ni Jepoy, "Boss, tingnan natin. Baka may maganda." Tumigil sandali ang mga hakbang ni Terence, ngunit tumango siya. Tama si Jepoy. Si Terence ay hindi pumunta at manood ng palabas ng normal, ngunit sinabi ni Jepoy na mayroong magandang bagay dito, kaya nagpasya si Terence na sumama sa kanya. Gayunpaman, nang bumaling ang mga mata ni Terence sa dalawang tao sa gitna ng field, hindi niya naiwasang sumimangot. Sa dalawa, hindi kilala ni Terence ang isa, at hindi rin siya nagmamalasakit sa kanya, ngunit ang isa pa hindi ba iyon si Kitty Yale? Si Kitty ay nakasuot ng itim na maskara, ngunit ang itim na leather jacket at pantalon na suot niya, kasama ang nakamamatay na tingin sa kanyang mukha, nakilala siya kaagad ni Terence. Likas na may malalim na impresyon si Terence sa mga taong pamilyar sa kanya, lalo na itong si Kitty. Maging ito ay ang pagliligtas sa Starfield City, Blue Town, o kahit na ang pagpupulong sa pagsubok sa Ice Palace, lahat sila ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Maaaring hindi siya makilala ng ibang tao, ngunit nakilala siya ni Terence. Tsaka parang punching bag ang cool girl na ito. 2,480. Nabuli siya sa test, at dito rin siya binyo-bully. Kung titignan ang kanyang hitsura, tila nakaranas siya ng malaking kawalan. Bagamat hindi siya gaanong nagdusa sa sandaling ito, humihingal siya ng husto. Ang isa pang nakaharap kay Kitty ay isang lalaking payat na may berdeng maskara sa mukha. Isa siyang Earth Class Early Phase, at tumingin siya kay Kitty ng mayabang. "Little girl, kung matalino ka, ilabas mo ang bagay. Let's have a fair exchange. Don't be ungrateful. You make it sound nice, a fair exchange. Huwag na nating pag-usapan kung ang gusto mong ipagpalit ay kasing halaga ng kung ano ang mayroon ako. Ayokong makipagpalitan sa iyo, pero gusto mo akong pilitin na bumili at magbenta. Sa tingin mo ba ikaw lang ang makakapagdesisyon sa market na ito?" Pinandilatan ni Kitty ang payat na lalaki, ito ay sobra na. "Bata, hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? Hindi mo maaaring pilitin ang mga tao na bumili o magbenta ng mga bagay sa palengke, ngunit sa labas, maaari mong gawin ang lahat ng gusto mo gamit ang iyong mga kamao.
Humalaklak ang payat na lalaki, na walang pakialam sa galit ni Kitty. Hindi niya inisip na nakakahiya, bagkus ipinagmamalaki niya, kung mas malaki ang kamao mo, maaari mo ring bawiin ang bagay na nasa kamay ko. Ikaw. Kumalabog ang dibdib ni Kitty, galit na galit siya, ngunit alam niyang hindi siya bagay sa lalaking ito. Isa lamang siyang Mystic Late Phase Peak Physical Practitioner, at ang lalaking ito ay isa ng Earth Class Early Phase, isang espiritual na isa noon. Hindi siya ang kapareha niya. Sa katunayan, mula nang kunin niya ang kanyang kayamanan, alam niyang hindi siya katapat ng lalaking ito. Sapat na ang hangin ng palad ng kalaban para magdusa siya ng malaking kawalan, iba ang Earth Class na may martial skill sa Mystic Class. Dagdag pa, si Kitty ay magaling lamang sa Qigong, at habang ang kanyang antas ay nariyan para makita ng lahat, hindi siya magaling sa pakikipaglaban. Kung talagang mag-aaway sila, siguradong dehado siya, kaya lang nagalit siya at hindi nang ahas na kumilos. Ngunit, gaano man kaoy na si Kitty, ang mga tao sa paligid niya ay nakatingin lang, walang tutulong. Malinaw na binyo-bully si Kitty, ngunit walang gustong manggulo sa panahong tulad nito. Kumunat ang noo ni Terence, nag-aalangan. Dapat ba siyang tumulong o hindi? Hindi nais ni Terence na magdulot ng anumang gulo, pumunta lamang siya dito upang ipagpalit ang kailangan niya at umalis pagkatapos. Si Kitty, sa kabilang banda, ay isang taong pamilyar kay Terence, lagi siyang nagbabalik ng kabaitan ng walang pasasalamat, ngunit nakita na ni Terence ang kanyang katawan noon, pagkatapos ng lahat, at nagtutulungan sila sa pagsubok. Habang nag-aalangan si Terence, muling nagsalita ang payat na lalaki, anong tinitingin-tingin niyong lahat? Pwede bang maghiwa-hiwalay kayong lahat? Bakit gusto niyo pang panindigan itong batang babae? Sa sandaling magsalita ang payat na lalaki, ang mga nanunood ay walang kamalay-malay na umatras ng 2 hakbang. Malinaw na may kapangyarihan ang payat na lalaking ito. Bagamat nakatikip ang kanyang mukha, tiyak na may nakakakilala sa kanya. O sa halip, siya ay isang overlord sa merkado at madalas na gumawa ng mga katulad na bagay. Karamihan sa mga tao ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. At ang mga nabuli ay kadalasang malambot na persimmons na nag-iisa. Walang tatayo para sa kanila kahit na sila ay binyo-bully. Ang mga mas makapangyarihang eksperto ay hinamak din ang pag-aalaga sa ganitong uri ng bagay. Ito ay isang napaka-normal na bagay sa mundo ng paglilinang. Ikaw. Kinagat ni Kitty ang kanyang mga ngipin sa galit, halos mapaiyak. Hindi naging madali para sa kanya na malaman kung saan pupunta ang palengke, at nag-sign up siya, dala ang kayamanan bilang kapalit ng ilang gamot na maaaring mapanatili ang kondisyon ni Lilju. Ngunit sinong mag-aakala na ang kayamanan ay maaga sa kanya bago pa man siya pumasok sa palengke? Sa katunayan, ito ang kanyang kasalanan sa pagiging masyadong walang karanasan. Natakot si Kitty na matalo sa hinaharap, kaya bago pumasok, inilabas niya ang kanyang kayamanan upang hayaan ang iba na suriin ang halaga nito. At kaya, siya ang pinuntirya ng lalaking payat. Hindi inaasahan ni Kitty na magiging ganito kagulo ang market, alinman ang mga patakarang narinig niya ay patas at makatarungan ang market, at maaari kang tumanggi kung ayaw mong mag-trade. Sinong mag-aakalang may mangyayaring ganito bago pumasok? Kung gayon, nasaan ang bagay na gusto mong ipagpalit sa akin? Nakita ni Kitty na walang tumatayo sa kanya, at karamihan sa kanila ay aalis na pagkatapos ng sigaw ng payat na lalaking iyon. Alam niyang magdurusa siya sa pagkakataong ito, at maaari lamang siyang tumira para sa susunod na pinakamagandang bagay. Oh, second class pill ito, isang maliit na chi gathering pill. Isa kang Mystic Late Phase Peak, kaya kainin mo ito para matulungan kang makapasok sa Earth Class. Inilabas ng matipunong lalaki ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at ibinigay kay Kitty. Paano ito? Fair, right? Ako. Nadismaya si Kitty, ngunit wala siyang magagawa. Ang aking asul na kristal ay higit pa sa isang maliit na chi gathering pill, tama ba? Sa katunayan, habang mahalaga ang second rank pill, alam ng lahat na nakakita sa buong proseso na mas mahalaga pa ang mga gamit ni Kitty.
Ang asul na kristal, hindi banggitin ang mataas na komersyal na halaga nito, ay isa ring magandang item upang baguhin ang mga armas tulad ng ilang top-grade jade. Sa panahong ito, ang mga panday ay nawala ng walang bakas. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring ilang banal na sandata na ipinasa mula noong sinaunang panahon. Gayunpaman, ang mga banal na sandata na ito ay hindi nangangahulugang ang pinakaangkop na mga sandata ng Diyos. Ang mga banal na sandata ay nahahati din sa 5 elemento: metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Ang mga magsasaka na nagtanim ng mga pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan na nakabatay sa metal ay pinakamahusay na gumamit ng mga banal na sandata na nakabatay sa metal. Kung gumamit sila ng mga sandata na nakabatay sa tubig, natural na hindi nila makakamit ang pinakamahusay na epekto. Gayunpaman, madalas na hindi matukoy ng mga magsasaka ang mga katangian ng banal na sandata sa kanilang mga kamay. Napakahirap na makakuha ng isang banal na sandata, kaya bakit siya pa rin mapili? Paano magkakaroon ng ganoong angkop na katangian para piliin mo? Sa kasong iyon, oras na upang baguhin ang banal na sandata. Ang paraan ng pagbabago ay ang paggamit ng kakanyahan ng dugo o isang bahagi ng katawan ng isang ranggo ng langit na espiritual na hayop na may katumbas na katangian upang idagdag ito sa hurno kasama ang isang banal na sandata upang pasiglahin at baguhin ito. Mababago nito ang mga katangian ng isang banal na sandata. Halimbawa, ang dugo ng isang metal-type heaven-rank spiritual beast ay maaaring baguhin ang katangian ng isang banal na sandata sa katangiang metal. Siyempre, hindi 100% matagumpay ang ganitong uri ng pagbabago. Ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay pa rin sa mga pantulong na materyales na ginamit sa panahon ng tempering. Ang mga auxiliary material na ito ay mga dekalidad na jade stone, at isa sa mga iyon ang purong dilaw na jade. Ang mas dalisay at mas maraming jade na mga bato ay idinagdag, mas mataas ang antas ng tagumpay ng pagtempere ng katangian ng banal na sandata. Kung sasabihin ng isa na ang purong jade na ito ay napakahalaga sa mundo ng paglilinang, kung gayon ang asul na kristal ay mas mahalaga. Ang epekto ng asul na kristal ay higit na nakakatakot sa langit, maaari nitong gawing sandata ang mga sandata na maaaring gamitin ng mga Earth-class masters. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.